Minsan pa binabati namin kayong lahat ng isang mapagpalang araw. Ako po ang inyong kapatid sa Panginoon, Shailene Deslate, at kasalukuyan po kayong nanonood ng The Truth. Maaring sa iba ay hindi na mahalaga ang pagsusugo ng Diyos dahil inaakala nilang sapat na mayroon silang tagapagturo na naghahatid sa kanila ng salita ng Panginoon. Ngunit sa banal na kasulatan ay maliwanag na itinuturo ang kahalagahan na ating matiyak kung tunay nga ba na isinugo ng Diyos ang mga ngaral na magdadala sa atin ng kanyang mga salita. Sa mga pagkakataong ito, atin pong pakinggan ang minamahal na Bishop Osinando Quiliao sa kanyang pagtalakay sa paksang ang kahalagahan ng pagsusugo ng Diyos ng kanyang mga apostol. Atin pong panoorin. Magandang araw po sa inyong lahat, sa inyong mga giliw namin mga taga-subaybay. Binabati ko kayong lahat sa pangalan ng ating Panginoong Hesus at kayong lalong-lalo na po ang mga avid viewers ng programang ito. At maging sa inyo na rin na mga bagong sumusubaybay. Kami po ay nagagalak sa Panginoon sapagkat ang katulad po ninyo ay pinagpapala ng programang ito sa iba't ibang mga kaparaanan. Kagaya ng natatamon nyo ang kaliwanagan, natatamon nyo ang kagalingan, at natatamon nyo ang pagkakabuklod-buklod ng inyong mga sambahayan at marami pang bagay. At yan pong lahat ng yan ay pawang biyaya ng Diyos. At salamat sa inyong patuloy na pagtunghay sa programa pong ito. Ngayon, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos at sa ating pag-aaral ng kanyang mga salita, ang ating po ngayong paksang pag-aaralan ay ang kahalagahan ng pagsusugo ng mga apostol. Maaring sa iba ay hindi na mahalaga kung mayroon pang mga sinugo ang Diyos. Ngunit, sa banal na kasulatan po ay hindi maaaring hindi mahalaga ang pagsusugo niya. Pagkat napakahalaga po ito. Katunayan nga po, kung ito nga ay hindi mahalaga, di sana hindi na ginawa ng Panginoon ang nagsugo ng kanyang mga sinugo. Kagaya nga po ng sinasabi dito sa aklat ng Luke chapter 11, sa verse 49, ganito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nga, sinasabi naman ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol, at ilan sa kanila ay kanilang papatayin at pag-uusigin. O dito pa lamang po, mga giliw ng mga taga-subaybay, makikita natin, mahalaga ang pagsusugo ng Diyos. Sa lumang tipan pa lamang, may mga sinugo na siya. Yan ang kanyang mga lingkod na propeta. Sa bagong tipan, ayon na rin sa binasa natin, ang kanyang mga sinugo ay ang kanyang mga apostol. Ngayon, andon po yung bottom line, yung katotohanan, yung common denominator na mahalaga ang pagsusugo. Sa dalawang panahon, sa panahon ng lumang tipan, sa panahon ng bagong tipan, ay pawang may mga isinusugo ang ating Panginoon. At maliwanag na sa panahon ng bagong tipan, ang kanyang mga sinugo ay ang kanyang mga apostol. Ngayon, atin na pong puntahan agad yung unang kahalagahan. Gaano kahalaga ang mga sugo ng Diyos? At sa bagong tipan nga po, ay uulitin ko na ang mga sinugo niya ay maliwanag ang kanyang mga apostol ayon kay Kristo. Ngayon, gaano kahalaga na ang Panginoon ay mayroong mga sinugo? Unang-una, sa itinuturo ng banal na kasulatan, sila'y mahalaga sa pagtatamo ng kaligtasan ng isang tao. Napakahalaga po dahil ang kaligtasan ay napakahalaga. Sabi nga po ng ating Panginoon sa aklat ng Marcos sa kabanatang 8 sa talatang 36, ganito ang sinasabi, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao
na makamtan ang buong sanglibutan at mapapahamak ang kanyang buhay? O ito niyo po ang sabi ng ating Panginoon dito. Ano raw ang mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanglibutan? Pag sinabi pong buong sanglibutan, maraming bagay yan. Andyan ang kapangyarihan, andyan ang kayamanan, andyan ang katanyagan, o andyan ang kariwasahan, karangalan, maraming bagay na bumubuo sa sanglibutan, pati mga bagay na material, mga inaambisyon ng tao sa buhay. Sabi ng ating Panginoon, anong kabuluhan na makamtan ng tao ang buong sanglibutan kung mapapahamak naman ang kanyang buhay, sa makatwid bagay ang kanyang kaluluwa? Di napakahalaga po pala ng kaligtasan. Talagang napakahalaga po yan. Higit pa nga sa buong sanglibutan. Ngayon, ano po ang bahagi na ginagampanan ng mga sugo ugnay sa kaligtasan ng tao? Ang sabi ng salita ng Diyos dito sa aklat ng unang Korinto, sa kabanatang 1, at ganito po naman ang sinasabi sa talatang 21. Ang wika ng kasulatan ay ito, sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanglibutan ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang karunungan, ay kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga nagsisipanampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. Narito, mga minamahal, maliwanag ang salita ng Diyos. Sa karunungan ng Diyos, hindi nakilala ng sanglibutan ang Diyos. Siyempre, ang karunungan ng Diyos hindi kayang maapuhap ng tao. Kaya kahit ang tao may mga taong marurunong sa sanglibutan, hindi pa rin nila nasumpungan sa pamamagitan ng karunungan ng Diyos. Kagaya ng mga bagay na nilikha ng Panginoon. Kalimitan, ano pa nangyayari sa tao? Habang tumataas yung antas ng pinag-aralan, lalong nawawala ng paniwala sa Diyos. Habang maraming mga bagay na natutuklasan sa kanyang pag-aaral, lalong nawawala ang pagkakilala sa Diyos o ang pagkilala sa Diyos. Hindi niya nasumpungan ang Diyos sa pamamagitan ng karunungan ng Diyos. Ngayon, ano ang sabi? Kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga nagsisipanampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. Ang pinili ng Diyos na kaparaanan para ang tao maligtas ay yung kung ituring ng mga marurunong ay kamangmangan. At yan ang pangangaral ng kanyang mga salita. Kaya nga po, sabi ng salita ng Diyos, dito sa bandang taas naman po ang babasahin ko sa inyo. Sa verse 18, sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Saan naroon ang marunong? Saan naroon ang eskriba? Saan naroon ang mapagmatwid? Sa sanglibutang ito, hindi baga ginawa ng Diyos na kamangmangan ang karunungan ng sanglibutan? Nakita nyo, mga iniibig, kaya sabi ng ating binasa, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong. Sa karunungan ng Diyos, hindi nila nakilala ang Diyos. Ngayon, ano ang pinili ng Diyos? Sabi po sa ating binasa, kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga nagsisipanampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. Dahil yan kasi ang tingin ng ibang mga tao. Ang pangangaral ng Ebanghelyo ay isang kamangmangan. Yan ang pagtingin ng iba.
O lalo pa yung mga taong nasa wari matataas na antas ng lipunan, yung mga taong wari ay nasa matataas ang inabot ng kanilang antas ng pag-aaral. Kaya kung tingnan nila ang pangangaral, walang kabuluhan at yan ay kamangmangan. Subalit, yan pala ang pinili ng Diyos na kaparaanan para ang sasampalataya ay magtamo ng kaligtasan. Kaya, ano po ngayon ang kaugnayan nito sa mga sinugo ng Diyos? Ang kaligtasan. Sabi po kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga nagkisipanampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. Ngayon, sino ngayon yung mangangaral? Kung ang pangangaral ang siyang kaparaanan ng Diyos para ang tao ay magtamo ng kaligtasan, lahat ba naman ay mayroong karapatang mangaral? O maaaring may mga nangangaral, pero hindi lahat ng nangangaral ay mayroong karapatan. Ngayon, ayon sa Biblia, ay sino po yung mga mayroong karapatang mangaral? Para ang tao, kung sumampalataya, ay magtamo ng kaligtasan. Ito po ang sabi sa Aklat ng Roma, Kabanatang 10, sa talatang 14 hanggang 15. Paano nga silang magkisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? At paanong silang magkisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paanong silang mga kikinig ng walang tagapangaral? At paanong silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Gaya nga ng nasusulat, anong pagkaganda ng mga paa niyaong mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti. Mayroon pong series of questions. Sunod-sunod na katanungan at saan po nagwakas yung tanong? At paanong silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Ano po yung mga sinugo? Sa salitang Griego ay apostolos. At sa atin pong naririnig at nababasa sa Biblia ay mga apostol. Ang may karapatan po pala na magdala ng pangangaral ay walang iba kung hindi ang kanyang mga apostol. Ayan. At dahil dito, sila'y napakahalaga. Sapagkat kung wala pong mangangaral, walang mapapakinggan ang tao. Kung walang mapapakinggan ng ang mga tao, paano silang makakasampalataya? Yan ang sabi nga ng kasulatan. Ngayon, kung yun namang mangangaral ay hindi isinugo, walang kabuluhan ang kanilang pakikinig. Bakit? Sapagkat yung mga sinugo ang may dala ng dalisay na aral, ng tunay na ebanghelyo upang ang tao ay magtamo ng kaligtasan. Magtamo ang tao ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Kaya dito po sa unang kahalagahan, sila'y mahalaga sa pagtatamo ng kaligtasan ng tao. Ang tao po kailangang maligtas ang kanyang kaluluwa. Ngunit, hindi basta-basta natatamo ang kaligtasan. Kailangan po pala ang pangangaral. Kaya nga, di ba, naalala po natin yung sabi nga ng ating Panginoong Jesucristo, yan po ang tinatawag na The Great Commission sa Aklat ng Mark, sa chapter 16, sa verse 15, ay ganito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Narito ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Lahat po ba dito'y inutosang mangaral?
Hindi po. Ang inutusan niyang mangaral ay ang kanyang mga sinugo. At ang mga sinugo ni Kristo ay ang kanyang mga apostol. Ngayon, para po lalo nating makita na hindi lahat ay mayroong karapatang mangaral, kundi ang mga apostol talaga, edi maging sa unang panahon pa lamang, nung si Kristo ay narito sa lupa, tingnan nga natin kung ano ang kanyang itinawag sa kanyang mga isinugo o sino ang kanyang mga isinugo. Dahil marami po nagsasabi, ito raw ang sugo. May kanya-kanya po silang pagpapakilala kung sino raw ang sugo. Tingnan natin yung pagpapakilala ni Kristo. Hindi ko na po isa-isahin yung pagpapakilala ng iba. Yung iba naman, hindi na raw mahalaga yung sinugo. Sabi po nila yon. O ngayon, para maliwanagan po nating malinaw, sino ba talaga yung mga isinugo ni Kristo, si Kristo mismo ang nag-identify. Ito po ang sabi sa Luke chapter 6, verse 13. At ng araw na ay tinawag niya ang kanyang mga alagad at siya'y humirang ng 12 sa kanila na tinawag naman niyang mga apostol. O edi maliwanag po pala. Ano ang sabi? Tinawag ba niya sa iba't ibang katawagan? Kagaya ng pagpapakilala ng iba sa kanilang sarili? O kaya wala silang anumang katungkulan na itinawag si Kristo? Hindi rin wala. At hindi rin kung ano-ano. Kaya kung tayo po ay makakapakinig sa kung ano-ano na sinasabi, kayo na po ang makapagpapasya. Sapagkat ang sabi sa ating binasa, tinawag naman niyang mga apostol. Yan, huwag po tayong magkakamali. Yan pala ang kanyang mga isinugo, ang mga apostol. Ngayon, yan ang mga ngaral. At sabi nga ni Kristo, magsiyaon kayo, inyong ipangaral ang ebanghelyo. Sila po pala yung mga inutusang mangaral. At yung sasampalataya. Siyempre, talagang may mga taong hindi mananampalataya. At yan po ay likas sapagkat maging sa panahon naman ni Kristo, hindi naman lahat ng tao sumampalataya sa Kanya. Kaya nga po sinasabi ng kasulatan mismo, siya'y naparito sa sariling kanya at hindi siya tinanggap ng sariling kanya. Sa Juan 1:11 yan. Sariling kanya na, pinuntahan niya. Kaya hindi din tayo magtataka na kung sa ating kapanahunan ay marami ring kagaya niyan. May mga nakakapakinig sa oras ng katotohanan. Mayroong mga nakakapakinig sa mga kasamahan dito sa oras ng katotohanan na nangangaral, hindi naman talaga lahat ay sasampalataya. Pero, mayroong mga mananampalataya. Ano naman ang sabi ni Kristo doon sa mga sasampalataya? Ito po ang sabi sa verse 16. Ang sumasampalataya at mabotismuhan ay maliligtas. Dadapot ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Maliwanag, ayon sa talatang ito, na yung meron palang mga sasampalataya. Yung sasampalataya ay bobotismuhan. Ngayon, sino ang magbobotismo? Kung sino yung mayroong karapatang mangaral o yung inutosang mangaral, yun ang magbobotismo. Hindi naman inutosang mangaral o hindi sinugo, magbobotismo. Walang kabuluhan ang botismong gagawin. Dahil yung pangangaral at yung pagbobotismo, hindi magkahiwalay. Maliwanag ang sabi ni Kristo. Sa kanilang pagyaon, sila'y mangangaral, yung mga sasampalataya, bobotismuhan. Sino magbobotismo? Yung inutosang mangaral. Yun din ang magbobotismo. Sino naman ang inutosang mangaral? Yung mga sinugo. Sa makatwid bagay, ang kanyang mga apostol. Kaya hindi kumot na botismuhan, ligtas na.
o kumot na pangaralan ay ligtas na. Kundi, yon ay yung pangangaral at ang botismo ng mga isinugo ni Kristo sa makatwid bagay ng kanyang mga apostol. Kaya nga, sinasabi ng ating Panginoon na sa pamamagitan ng kanilang pangangaral, diyan nakakamta ng tao yung kapatawaran. O tingnan po natin, sa aklat ng Juan sa kabanatang 20, ito ang sinasabi sa 23. Sino mang inyong patawarin ng mga kasalanan ay ipinatatawad sa kanila. Sino mang hindi ninyo patawarin ng mga kasalanan ay hindi pinatatawad. O sino po yung tinutukoy na sino mang inyong? Ayun ang kanyang mga apostol. Ay hindi naman kung nabasa yung inyong, lahat kasama po dito. Inyong patawarin. Dahil ang kanyang tinutukoy dito, ang kanyang mga apostol. Sino mang inyong patawarin ng mga kasalanan, ipinatatawad sa kanila. Sino mang hindi ninyo patawarin ng mga kasalanan ay hindi pinatatawad. Ngayon, yan po ay kung itatanong natin, bakit? Tao lang sila eh. Hindi ba Diyos lamang ang may karapatang magpatawad? Ayan nga rin po yung sabi ng mga Pariseo kay Kristo eh. Bakit ikaw nagsasabi ng ipinatatawad ng iyong kasalanan? Ikaw tao lamang? Sino ka na magpapatawad? Diyos lamang ang may karapatang magpatawad? Yan nga po, dyan pumapasok yung tinatawag na kapamahalaan o yung authority. Dahil si Kristo, sugo ng Ama. Ito po, tingnan natin ang sinasabi sa Mateo, sa kabanatang 28, at babasahin ko po sa inyo ang sinasabi sa mga talatang 18. At lumapit si Jesus sa kanila, at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inyutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Lumapit si Jesus kinausap yung kanyang mga sinugo. Ano sabi niya? Ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay sa akin. Sino nagbigay? Ang Ama. Ibinigay kay Kristo. Ano naman ang ginawa ni Kristo? Isinugo niya naman ang kanyang mga apostol. Gaya nga ng isinasaad sa Roma 10, talatang 15, paano silang magsisipangaral kung hindi sila sinugo? Nawa sa mga katotohanan na ating napakinggan ay nabigyan linaw na ang kahalagahan ng pagsusugo ng Diyos upang maging mga tunay na mangangaral, sapagkat tanging sila lamang ang may dala ng dalisay na aral ng Ebanghelyo. Lubos po kami nagpapasalamat sa inyo na aming mga kaibigan sa patuloy na paglalaan ng oras upang mapanood ang programang ito ng The Truth. Muli ako po ang inyong lingkod sa Panginoon, Charlene Deslate. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.